inuman, puro barkada, nagkakasayahan na sila dito. Kaya siguro ayaw pa niya ng mga tayo. Siyempre, nauwi din sa barkada. Oo. Diba? Babae. Kasi, Ay, babae din? babae. Tapos, ay, si Kuya Dong. Mabait naman si Kuya Dong. Oo. Siyempre, kasunod Huling alis ko, ay huling uwi ko dito, yan na, hindi ko talaga makalimutan yung si Ate Delsa na napalabas ako. Tapos kapasok man siya dito, sabi niya, nandito ka pala, Gina. Sus, yung anak mo, buti na lang walang nabubuntisan. Bakit, te? Abay yung bahay mo, ilabas, pasok ang mga babae, kung sino sila. Hindi ko talaga makalimutan sa yun. Ang huling-huli ko, parang nag-huli kong nakausap sa Ate Delsa. Ganun naman yung salita dito. Oo, ganun siya nun. Siyempre, nakikita niya din, naglalakad Parang pa siya. kainin. Madaling araw. Kaanuhan ko din siya. Nakikita niya yung Nauutan nila ako din kasi. labas. At saka si Nanang noon, yung nanay niya, bukas pa kasi yun. Isabel. Oo, madalas yung kabatian niya noon. Hindi naman kasi ako pa yung tao, pag ako palabasi akong tao. Kita mo nga ito, di ba? O, ikaw nung ulo ko. Itinutolerate din ng tatay. Oo! Tapos sasabihin pa niya minsan dito po, nagkukwento na rinig. Sabi niya yung anak ko, tawa-tawa pa si Kuya. Nagwawashing machine ako, sabi nagwawashing Tignan mo nga, sabi lumuta niya, ang mga naglalabasan na nila, iba-ibang kulay ng mga kondo. tawa pa. Sabi ko, Kuya Dong, pinapabayaan lang niya. Oo, pinabayaan. Nag-enjoy kasi yung bata, nag-enjoy. Masyado siyang nag-enjoy. Kaya sabi niya, nagsisisi siya Barkada kasi. Nung nandun na kami sa Dubai, sinabi na niya, ma, buti pa nung 2016, pumunta na ako. Eto mo pumunta siya, 2019, nasa lubungan ko. Sa taon, walang trabaho yan doon. Ako lang talagang nagano sa kanya. Ako lang ay... Iba talaga pang buhay pag wala ka itong kamag-anak pala. Ay, kawawa talaga siya. Pinapauwi ko na yan. Saan bansa? Dubai. Pinapauwi ko na yan. Pinapag-aral ko siya pinapag-aral ko na lang siya ulit. Oh, Kasi nga yung linya niya, IT technician kasi siya eh. okay. Ang daming kompetensya doon, mga Indiano at Pakistan. Ang mumura ng mga sahod. So hindi siya makapasok-pasok kasi ang mura. Tapos Siyempre kung madami. kompetensya nga. Sabi ko kaya umuwi ka na lang kaya para kasi mag-aral ka na lang siya ka na lang bumalik kasi nandito pa naman ako. Malungkot siya. Tapos siguro ayaw niya na rin naman umuwi para masabi ng tao na wala siyang narating. Ganun. Tapos ganun. COVID. Magkano ang sahod inalok sa kanya? 1,500. Tinanggap niya na lang, no? Magkano lang dito sa atin yun? 20,000. Sabi ko, sige na anak ko, basta mabisahan ka lang, pero libre naman yung visa. Sabi ko, sige, para mabisahan ka lang. 2 taon, halos 1,500 lang ang sahod niya, no? Mabuti ka na Ngayon lang siya nakabawi-bawi talaga, pero noon talaga, sabi niya nga, abono ng abono. Visa niya, ilang beses siya nag-exit. Ako nagbayad. Saan bansa sa exit? Sa Iran. Sa Bahrain, ganyan. Tapos nangungupahan siya ng bahay. Ako nagbabayad. Pagkain niya ako. Wala talaga. Buti na lang nung time na yun. Malakas akong kumita no, kahit COVID, no. Kahit saan ako makakarating. Takot na takot nga siya. Pag may tumawag sa akin na magpa-part-time ako, gano'n, sugod lang ako. Hindi ako natatakot. Sabi niya, nag-aalala na ako sa'yo. Basta naka-Christmas ka naman. Tsaka malakas ang immune system ko, no? Kahit sino mga nakakarap kung may COVID, di ako nakakawa. Baka kayo kumain ng kalamansi. Ano ba yung kinakain mo nun? Kalamansi. Ay, ako noon, hindi yun, nagbabaytamin sila ako nun. Kaya para talaga malakas ang immune system. Saka basta huwag ka lang magkasakit. Lagi ka lang naka-face mask, sabihin natin, gano'n.